Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Banaba Serca Integrated School at kasama natin ngayong umaga ang isa sa mga registered voters dito sa Cluster Precinct 46, Comelec Chairman George Garcia. Good morning, sir. Good morning, Sir Ivan. At magandang umaga po sa mga kababayan natin. Okay, Chairman, sa nakalipas na magdamag, ano ho naging monitoring natin until now, 20 minutes after opening of elections? Actually po, kagabi, wala naman masyadong major na pangyayari. In fact, kinakabahan tayo kagabi. Baka meron na namang pagsunog o meron na namang problema. Pero so far po, kagabi, naging maayos po. At siyempre, yung issue ng vote buying, binantayan po kasi natin yan. Lalong-lalo na meron tayo ng mga namomonitor na pagkilos. Yung pala naman, hindi naman pala nagba-vote buying, nagsasama-sama lang. Lalo pat ngayon po kasi ay uwian at siyempre may family gathering, family reunion. Ngayon po umaga, sinimulan po natin kaninang alas 5 ng umaga yung pong early voting hours o yung early voting ng ating mga senior citizens, PWDs at saka po heavily pregnant women. Again, sa dalawang lugar lang po dito sa Pilipinas. Diyan po sa Muntinlupa at sa Naga City at talaga pong blockbuster. Yung pong naging pagboto ng ating mga kababayang nakatatanda. Ang aga-aga po nila, 4:30, pumila po sila. At base naman po sa monitoring natin sa buong Pilipinas, nagbukas eksaktong alas 7 ang lahat ng mga presinto, 202,000 precincts sa buong bansa. So wala ho tayong, not a single precinct na hindi nagbukas ng so far po, botohan? yes po, so far po sa Okay. report sa atin, lahat po nakapagbukas at lahat ay dumating yung election paraphernalia natin. Tulad po ng mga karaniwang eleksyon, may mga nakukuha tayong reports, mga nawawalang pangalan, ano hong gagawin pag may mga ganong sitwasyon? Alam niyo po kasi, ang problem kasi natin, meron po kaming tinanggal na 491,000 ng mga double or multiple registered voters. So baka po isa kayo dun sa mga double or multiple registered voters na yun, nahaharap pa sa kasong kriminal. Pag po nawawala inyong pangalan sa labas, pakipatingnan niyo po ang pangalan niyo sa loob. May posibilidad po na wala ang pangalan niyo sa labas, subalit nasa loob ng presinto. Ang kumokontrol na listahan po ay yung listahan sa loob ng presinto, hindi yung sa labas. Okay. So sa pagsisimula, wala ho tayo nakikita ng problema. Ano ho ang outlook natin sa maghapon at do we expect proclamations by day end? Hopefully po mga 70 to 75% ang voters turnout natin. Nung nakaraang 2018, 70% po ang voters turnout natin. Kahit po yung 2015, 70% din po more or less. Ngayon, 75% ang pinipredict natin. At ngayon pong hapon, ngayong gabi, 10:30 hanggang 11 o'clock, makakapag-proclaim po tayo sapagkat remember po, 20 positions ang involved dito sa SK at saka sa barangay. Diyan po sa Bulacan, tatlo po ang balota nila dyan. Meron po silang plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte. Panghuli na lamang po siguro sa mga boboto pa lang. Ngayong, so lahat ng boboto ngayong araw na to, bakit mahalaga ang boto nila sa barangay at SK elections? Alam niyo po, napaka-importante ng mga barangay natin. Ang lahat ng problema natin, lahat ng away, lahat ng gulo, lahat ng solusyon, kahit nung pandemya, ang barangay po ang frontliners natin. Ibig sabihin, ang solusyon nagsisimula sa barangay. Sana po, bumoto tayo, piliin natin ang tama, hindi dahil sa binibigay nila, hindi dahil sa laki ng kanilang mga campaign materials o sa ganda ng kanilang campaign jingle, sapagkat dapat ang pagboto nakabase sa pagkakakilala natin sa kanila. Kaibigan niyo po sila, kamag-anak, kapitbahay, ka-classmate. Kaya therefore, dahil kilala natin, alam natin ang likaw ng bituka ng bawat isa. And with that, hindi na ho namin kayo abalahin. Boboto na si Comelec Chairman George Garcia. Maraming salamat, Chairman. Maraming salamat Thank you, po, Sir Ivan. At yan po ang latest mula dito sa Banaba Serca Integrated School. Balik muna tayo sa studio. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.